Matapos na atakihin sa puso ang isang piloto, isang dating magkasintahan ang natrap sa isang isla at walang ideya kung nasaan sila. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Horizon Line mula sa taon ng 2020. Sa isla ng Mauritius, si Sarah at Jackson ay nagsimulang mag-date at pinapakita ng lalaki kay Sarah kung ano ang buhay sa labas ng mundo ng negosyo. At sa kanyang huling araw sa bakasyon, tinignan nila ang mga litrato at hinling ni Jackson sa kanya na manatili, ngunit hindi pumayag si Sarah dahil mayroon siyang importanteng trabaho sa London. At dahil ayaw ni Sarah sa pamamaalam, hinintay nito si Jackson na pumunta sa banyo at umalis nang hindi nagpapaalam at nakaramdam ng sama ng loob sa ginawa niya, at nang bumalik si Jackson, siya ay labis na nasaktan. At ilang taon ang lumipas, si Sarah ay nagpatuloy sa kanyang araw-araw na buhay nang makatanggap ito ng isang mensahe mula sa isang kaibigan sa Mauritius at sinabi na ikakasal na ito at gusto nito na si Sarah ang maging maid of honor. Tinanggap ito ni Sarah at paglipas ng ilang araw dumating ito sa isla, at pagdating sa lugar huminto ito upang bumili ng alak sa bahay ng isang dating kaibigan at hindi sinasadyang hinabol ng isang aso. At habang umaakyat si Sarah sa bakod, mabilis na tinawag ng may-ari ang aso at malugod na tinanggap si Sarah sa lugar. At matapos na punuin ang kanyang sasakyan ng alak, tinanong nito kung nakabisita na siya sa isang tao, gayunpaman nagkunwari si Sarah na hindi nito alam ang kanyang sinasabi. Samantala sinamahan ni Sarah ang kanyang mga kaibigan upang maligo sa talon at sinundan ng isang inuman sa bar. Nagtaka ang kanyang mga kaibigan kung mananatili si Sarah, ngunit iginiit ni Sarah ang kanyang trabaho sa London. At sa mga sandaling yun, napansin ni Sarah si Jackson sa malapit at tinago ang kanyang mukha habang pinaliwanag ng kanyang kaibigan na si Jackson ay may sarili ng diving school. At sa gabi pumunta si Sarah sa isang beach party at natuklasan na si Jackson ay naroon din. At sa pagtipon ng lakas ng loob, nilapitan niya ito upang makipag-usap, ngunit ang buong sandali ay naging awkward. Umalis si Jackson nang may mahinang dahilan tungkol sa trabaho, ngunit sinundan siya ni Sarah at nag-alok na ihatid siya pauwi. At sa una nag-alangan si Jackson, ngunit pagkatapos ay pumayag din, at sa kanyang bahay nagsalo sila sa isang inumin at binati siya ni Sarah sa kanyang paaralan, at inamin ni Jackson na inspirasyon niya ang ambisyon ni Sarah. At sa paglipas ng gabi, nagsalo ang dalawa sa matatamis na alaala at naging dahilan sa pag-amin ni Sarah na namiss niya ito. Gayunpaman, si Jackson ay nagalit at sinabi na hindi nito nakikita ang punto na makasama ulit siya kung aalis ulit ito. Nang sinabi ni Sarah na maaaring sumama si Jackson kay Sarah sa London, sinabi ng lalaki na hindi ito magiging masaya doon. Isang pagtatalo ang naganap at nauwi ito sa isang malupit na halikan at nagpalipas ng gabi ng magkasama. At sa umaga muling nakatanggap ng tawag si Sarah sa kanyang kaibigan at sinabing late na ito at hindi na sila makapaghintay dahil malapit nang umalis ang nag-iisang ferry sa isla na papunta sa lugar ng kasal. At dahil ayaw na mahuli sa kasal, nagmadali si Sarah at humiling ng pabor sa kanyang kaibigan na si Freddie, at dahil isa itong piloto, madali siya nitong mahahatid sa kasal gamit ang kanyang sariling eroplano. Sumali si Jackson sa flight dahil papunta rin ito sa kasal, ngunit masama ang loob nito dahil umalis ulit si Sarah kagabi nang hindi nagsasabi. At nang nasa ere na sila, sinabihan ni Freddie si Sarah na umupo sa co-pilot upang makahabol sila. At sa pag-aalala na dating nag-aaral si Sarah ng mga flying class, at sinamantala ni Freddie ang pagkakataon upang ituro ang ilang bagay sa eroplano tulad ng kung papaano panatilihing steady ang eroplano gamit ang autopilot. Nagbahagi din sila ng kaunti tungkol sa estado ng kanilang buhay at ipinagtapat ni Freddie na nagdadalamhati pa rin ito sa yumao niyang asawa kung saan dala nito ang isang litrato. Nang biglang nagsimulang umubo si Freddie at sinigawan ni Sarah si Jackson upang kumuha ng tubig, ngunit wala itong mahanap. At dahil napagtanto na si Freddie ay inaatake sa puso, sinubukan ni Sarah na pakalmahin ito, ngunit nahimite si Freddie at bumagsak sa manubela na naging sanhi upang bumulusok ang eroplano pababa at tumama ang ulo ni Jackson. At sa mga sandaling yun, lumipad ang isang tangke ng oxygen mula sa likuran at tumama sa windshield at sa control panel. Lumabas si Jackson at itinulak si Freddie sa upuan habang kinuha ni Sarah ang manibela at desperadong sinusubukan alalahanin ang itinuro ni Freddie upang mapaitaas ang eroplano at mapanatiling matatag. At sa kabutihang palad, ang eroplano ay naging matatag bago pa ito bumangga sa dagat. Pagkatapos ay sinubukan ni Jackson na tulungan si Freddie gamit ang CPR, ngunit hindi rin ito nagtagumpay at pumanaw ang lalaki. Nagtaka ito kung mapapalipad ni Sarah ang eroplano at inamin nito na konti lang ang natutunan nito makalipas ang 2 taon, kaya wala ito masyadong magagawa. Sinuri nito ang mga pinsala at nakita na ang GPS ay nasira, kaya sinubukan ng dalawa ang kanilang telepono ngunit walang signal sa itaas. Sinubukan nila ang radyo ng ilang beses ngunit wala silang nakuhang sagot, at nang subukan nila ang autopilot, lumalabas na sira din ito. At mas pinalala pa ito dahil kalahati na lang ang gasolina na natitira at hindi sapat upang dalhin sila sa isang ligtas na lugar.
Ngunit gumagana ang compass kaya gamit ang kanilang mga relo sinubukan nilang kalkulahin ang direksyon na dinadaanan nila at nagtakda ng timer kung kailan nila muling ililiko ang eroplano. At sa kasamaang palad isang malakas na bagyo ang lumitaw sa harapan nila at hindi alam ni Sarah kung ano ang gagawin. At sa mga sandaling yun isang nagngangalang Samuel ang nagsalita sa radyo at sinabi ni Sarah na pinapalipad nila ang eroplano at namatay si Freddie ngunit nawala ang signal nang magsimulang lumapit ang eroplano sa bagyo. Pagkatapos ng ilang segundo na static bumalik si Samuel at sinabi na masyadong malaki ang bagyo upang lumipad ngunit bago niya bigyan ang dalawa ng ilang tip muling nawala ang signal. Nagpalit ng upuan ang dalawa upang makuha ni Sarah ang upuan ng piloto ngunit hindi pa rin ito alam kung ano ang gagawin nang biglang tumama ang isang kidlat sa eroplano dahilan upang mayanig ito habang lumilipad sa kadiliman. At halos hindi makontrol nagpasya si Sarah na subukan niyang lumipad ng mataas kaysa sa bagyo at hindi pinansin si Jackson na natatakot kapag mas tumaas sila. Pagkatapos ng maraming pagsisikap na gawa ni Sarah na gabayan ang eroplano sa tamang landas at kalaunan narating nila ang maaliwalas na kalangitan ngunit ang altitude ay nagpabago sa kanila. Nang biglang nawala ng malay si Sarah dahilan upang bumagsak ang eroplano patungo sa bagyo. Pagkatapos ay umikot ang eroplano nang wala sa kontrol at wala silang makita na kahit na ano sa madilim na ulap ngunit nagising si Sarah at hindi tumigil sa pakikipaglaban sa manibela. At matapos ng maraming paghihirap nagawa nitong e-level muli ang eroplano at natuklasan na ang compass ay nasira rin. Inalala ni Jackson ang isang proyekto sa paaralan upang gumawa ng compass gamit ang karayom at ilang likido na nagbigay kay Sarah ng mga direksyon na kailangan niya upang makaiwas sa bagyo. Makalipas ang ilang segundo muli silang nakalabas ng bagyo ngunit halos wala na silang gasolina. Naalala ni Sarah ang reserbang tangke at mabilis na binuksan ito ngunit ang pangalawang tangke ng gasolina ay mabilis na tumaas sa loob lamang ng ilang segundo bago mabilis din na bumaba. Iniisip ni Jackson na may tugas ang tangke na matatagpuan sa mga pakpak ng eroplano kaya nagpa siya itong makipagsapalaran at lumabas upang ayusin ito matapos na itali ang kanyang katawan. Hindi gusto ni Sarah ang ideya ngunit wala itong pagpipilian kundi manatili sa loob at paliparin ang eroplano habang nanonood ito sa takot kung paano umakyat si Jackson sa itaas ng eroplano. At doon binuksan nito ang makina at ang gasolina ay nagsimulang tumigas sa kanyang mukha na nagpapatunay na may butas. Sinubukan nitong maglagay ng duct tape at dahil sa bilis at hangin inabot ito ng ilang ulit bago tuluyang nailagay ito at sa sandaling matakpan nito ang fuel gauge ito ay tumitag din. Sinubukan ni Jackson na umakyat pabalik sa eroplano ngunit nadulas ito at nahulog at naiwan na nakasabit sa pakpak ng eroplano. Isang takot na Sarah ang gustong tulungan siya ngunit ang pag-iwas sa manibela ay naging sanhi upang gumalaw ang eroplano. At upang malutas ang problema kinuha ni Sarah ang seatbelt at inilagay ito sa manibela upang mapanatiling panatag ang eroplano. Pagkatapos ay tumakbo ito kay Jackson at sinabi na kunin ang kanyang kamay kaya inunat nito ang kanyang mga daliri at nauwi ito sa pagbangga niya sa kabilang gilid ng eroplano. Gumawa si Sarah ng karagdagang pagsisikap at nagawang makuha siya at natuklasan na ang kanyang braso ay malubhang nasugatan. At upang malinis ang sugat kinuha ni Sarah ang isang bote ng alkohol na para sa kasal at nilagay nila ito sa sugat na labis na nasaktan si Jackson. Para magambala siya sa sakit sinabi ni Sarah na palagi nitong iniisip ang oras na magkasama sila at ginamit ang pagkakataon upang ibalik ang kanyang braso sa lugar. Pagkatapos ay gumawa ito ng makeshift splint mula sa isang hanger at binalot ang braso nito habang sinasabi kung gaano kagaling ang ginawa niya. Samantala natuklasan nila na ang gauge ng gasolina ay nasa 5% kaya nagpasya silang magpatuloy hanggang makakita sila ng isang isla. Naisip ni Sarah na magandang ideya kung mas gagaan ang eroplano para mas kaunting gasolina ang magamit kaya sinimulan nilang magtapon ng ilang bagay at natakot ang ilang tao sa mga nahulog na gamit. Gumana ang ideya at tinulungan ng gauge na manatiling matatag. At sa mga sandaling yon nagtanong si Jackson ng isang mahirap na tanong at alam ni Sarah na ang ibig sabihin nito ay ang katawan ni Freddie. Natakot ito ngunit pinaalala sa kanya ni Jackson ang kanilang kaligtasan ay mas importante. At dahil nalungkot inilagay ni Sarah ang litrato sa katawan ni Freddie at itinulak ito palabas ng eroplano na nag-alangan ng sandali sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Sunod ay inalis ni Sarah ang mga alkohol ngunit sinabi ni Jackson na maaari itong gamitin bilang gasolina dahil naglalaman ito ng ethanol. Sa tingin ni Sarah na maganda itong ideya at nagpasya na siya ang gagawa nito lalo na't nasugatan si Jackson. Dahan-dahan itong umakyat sa itaas ng eroplano at kumapit sa pakpak kung saan binuksan nito ang balbula ng tangke ng gasolina. Ibinigay ni Jackson ang bote sa kanya ngunit ang hangin ay napakalakas at lumipad ang bote sa kanyang kamay. Muling sinubukan ni Jackson at sa pagkakataon na ito nagtagumpay sila at isa-isa inilagay ni Sarah ang 3 bote sa balbula.
At sa oras na ibibigay ni Jackson ang huling bote, aksidente nitong nabitawan ito sa eroplano at walang pagpipilian kundi tawagin si Sarah sa loob. Sinubukan ni Sarah na gumalaw ng maingat ngunit halos nawala ito sa pagkakakapit niya at humawak sa itaas ng eroplano sa tamang oras. At sa isang mabilis na pagtalon nakabalik ito sa loob ng eroplano ngunit nagkaroon din ng panic attack. Pagkatapos sinabi ni Jackson na habang naglalagay sila ng alkohol tila may nakita itong isla at ang pagbalik nila ay mapanganib dahil maaari nilang maubos ang natitirang gasolina sa isang pagkakamali ngunit nagpasya si Sarah na magtiwala sa sinabi ni Jackson. Pinabalik nito ang eroplano at nagsimulang hanapin ang isla na nakita ni Jackson habang patuloy na nauubos ang kanilang gasolina. At sa kasamaang palad wala silang nakita at tuluyang naubos ang gasolina na naging sanhi upang mamatay ang eroplano. At sa pag-aakalang ito na ang huli humingi ng tawad si Jackson at Sarah sa isa't isa sa pagiging makasarili nila at hindi nakinig sa isa't isa ng may higit na atensyon. Inamin din ni Sarah na ayaw nito ng paalam dahil gusto talaga nitong manatili at sa mga sandaling yun nakita ni Jackson ang isla na nakita nila ngunit kailangan nilang malaman kung paano ibaba ang eroplano. Halos hindi alam ni Sarah ang mga pangunahing kaalaman kaya sinubukan ni Jackson na suportahan siya sa proseso ngunit nagsimulang bumagsak ang eroplano ng mabilis at tumama sa tubig. Bumaliktad ang eroplano at nawala ng malay ang dalawa habang nagsimula itong lumubog at kalaunan ay bumagsak sa ilalim ng lupa. At habang nagsimulang mapuno ng tubig ang eroplano nagising si Sarah at desperadong ginigising si Jackson ngunit hindi ito nagtagumpay. At hindi nagtagal ang buong eroplano ay napuno ng tubig at nagpumiglas si Sarah sa pinto ng ilang segundo hanggang sa nagawa nitong mabuksan at mabilis na lumangoy upang marating ang ibabaw. At nang makabawi ito tinawag nito si Jackson ngunit hindi na ito nakalabas at dahil tumanggi na sumuko muling bumalik si Sarah sa ilalim at natuklasan na ang eroplano ay malapit nang mahulog sa bangin at sa kabutihang palad lumutang ang katawan ni Jackson kaya mabilis na kinuha ni Sarah ang isang life jacket at pinalutang ito bago pa mahulog ang eroplano. At habang nawawala ang eroplano sa kailaliman lumangoy si Sarah at dinala si Jackson sa isla kung saan binigyan niya ito ng CPR hanggang sa nagkamalay si Jackson. Labis na masaya si Sarah at pareho silang nawalan ng malay dahil sa labis na pagod. At pagkalipas ng ilang oras nagising sila at napansin na tumataas ang tubig at napagtanto ni Jackson na sila ay nasa isang sandbar at mawawala ito kasabay ng pagtaas ng tubig. Hindi makapaniwala si Sarah at umiyak sa katotohanan na hindi sila ligtas at sa sandaling tumaas ang tubig ang dalawa ay naiwang lumulutang sa tubig at ang kanilang mga paa ay labis na napapagod sa patuloy na paglangoy laban sa agos. Nagsimulang umiyak si Sarah dahil napagtanto na lahat ng kanilang pagsisikap ay walang kwenta dahil mamamatay rin sila sa lugar at sinamantala ni Jackson ang pagkakataon na sabihin kung gaano niya ito kamahal. Binalik nito ang salita sa lalaki at naghalikan silang dalawa habang hinihintay ang kanilang katapusan. Ngunit sa sandaling yun isang rescue boat ang dumating upang kunin sila at may ilang anino sa ilalim ng tubig na nagpakaba kay Sarah ngunit sa kabutihang palad nagawa nilang lumangoy sa bangka at nakarating ng ligtas. At hindi makapaniwala na buhay sila sumangayon ang dalawa na hindi na sila maghihiwalay muli. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.